Isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at malayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan, at palakpakan muna po tayo. At yun po sinasabi ko na pero sige, huwag na natin pag-usapan yun. Mayroon lang po akong ipaparinig dito na kung saan ay inatake sa puso itong bayawak na congressman na ito na nagpapasasa sa pira ng kabanang bayan. Sana nga lang ay inyo pong alamin kung natuluyan na po ito. At sana nga natuluyan na. At ipaparinig ko lang po sa inyo at di ko na po ipapakita yung video. At ito po dahil sa sobrang kagahaman nito, dahil inaatake na sa social media, ayun, bumigay na yung puso at inatake na sa puso ito at hospital. At yan po at ating pong alimin. Sa Senado ayun na. Inatake sa puso si Congressman Abante. Ito ay dahil kasunod ng tensyon ng sagutan ni Lami Kong Rodante Bartoleta. Ayon sa ulat, nagsimula ang tayo ng sagutan matapos akusahan ni Bartoleta si Abante ng pambabastos sa vice-presidente sa isa sa kanyang mga pahayag. Nag-init ang usapan sa komite nang hindi umatras si Abante sa kanyang mga binibitawang salita. Matapos ng sagutan, bigla namang bumagsak si Kong Abante at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa mga saksi, kapansin-pansin na tila hinihingal at namumutla si Abante bago pa man siya mawala ng balay. Agad ng mga responsable ang mga staff ng Senado at dinala ang kongresista sa medical facility. Sa kasalukuyan, inaasahang magsasagawa ng masusing investigasyon kung ano ang talaga at naganap sa pagitan ng dalawang babatas. At tuloy na nakaantabay ang publiko. Ulitin natin. Nauwi sa hindi inaasahang insidente ang mainit na pagdinig sa Senado matapos inatake sa puso si Congressman Abante. Ito ay dahil kasunod ng tensyon ng sagutan ni Lami Kong Rodante Bartoleta. Ayon sa ulat, nagsimula ang tayo ng sagutan matapos akusahan ni Bartoleta si Abante ng pambabastos sa vice-presidente sa isa sa kanyang mga pahayag. Nag-init ang usapan sa komite nang hindi umatras si Abante sa kanyang mga binibitawang salita. Matapos ng sagutan, bigla namang bumagsak si Kong Abante at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa mga saksi, kapansin-pansin na tila hinihingal at namumutla si Abante bago pa man siya mawala ng balay. Agad ng mga responsable ang mga staff ng Senado at dinala ang kongresista sa medical facility. Sa kasalukuyan, inaasahang magsasagawa ng masusing investigasyon kung ano ang talaga at Ayan po. Hindi ako interesado rito sa mga... Dapat lang po magkandamatay na itong mga animal na ito. At yan po yung sinasabi ko noong isang araw pa, di po ba? Na patay na nga ang utin nito, nagmamanyak pa. Di ba? Yan po yan. So mamamatay po lahat ng mga ito. Tingnan nyo. Sana nga lang at baka naman tuluyan na tayong kakanta ng Ave Maria. Dapat lang na magkandamatay itong mga animal na ito. Ito yung mga pahirap sa bayan. Ito yung mga pahirap sa mga kababayan ko na tunay namang andami ng nagugutuman natin mga kababayan dahil sa mga animal na mga politikong ito. Pero sabi ko nga po, wala akong pakialam na sa mga hayop na yan. Dapat lang po na magkandamatay na itong mga kawatang ito. At madako na po tayo dito sa Kwana. Dito po sa ito pong ginagawa nating pa-subscribe ay grabe itong nakarating sa akin na mayroon pong tao ito po ay warning po sa inyong lahat na
nakikipag-participate, nakikisama or nakikisali dito sa ating gagawing programa na kung saan ayun pong tawag ito, yung raffle natin. Makinig po kayo mabuti dahil po hindi po ba't ang sinasabi natin dito magparamihan kayo ng subscribers para sa ganun ay siguradong mapasali kayo, mapasali yung inyong mga pangalan dito sa gagawin nating raffle draw. Ayan po Pero mayroon daw dumating po sa akin, mayroon daw pong isang tao na nagsasabi dyan na kahit daw hindi kayo magpa-subscribe, basta magbayad lang daw po kayo ng 1,000 sa kanya, ay isasali na raw po yung inyong pangalan sa raffle draw. Kasi daw po, malakas daw po siya sa akin at kilalang kilala daw po ako. Pwede raw po niyang isingit yung mga pangalan ninyo. Basta magbayad lang daw po kayo ng 1,000 sa kanya. Tingnan nyo Pansinin niyo yan. Tanga na lang po yung papatos sa ganun. Unang-una mga kababayan ko, paanong mangyari na halimbawa mag-uutos ako doon ng ganun na maniningil lang tig 1,000 na kahit na hindi na kapag pasa ng subscriber ay masasali yung pangalan. Hindi po totoo yun. Unang-una po, ako po dito ang namimigay. Hindi po kailangan gumastos kayo ni centavos. Ako po ang namimigay dito. So kung mayroon po mga ganun na naniningil sa inyo, murahin nyo na po o di kaya tagain nyo na. Dahil wala po akong ganung in-order na magpabayad ng 1,000 para lang isali. Kasi ang sinasabi po, malakas daw po sa akin, kaya kahit na hindi na raw kayo magpa-subscribe, ay pwedeng isali. Magbayad lang daw kayo ng 1,000 sa kanya at isasali na raw yung mga pangalan nyo doon sa ating raffle draw. Grabe ang mga scam ngayon. Wala pong ganun. Tandaan po ninyo. Kailanman, lahat yan, kahit po baybayin ninyo lahat yung mga videos ko dyan, ni katiting or ni centavos akong hiningi. Dito sa programa ko, wala pong nangyaring ganun. Tandaan po ninyo. Kasi nga po, ako nga po yung namimigay, hindi po ba? Nakakalungkot naman yung na-scam nito or mai-scam pa nitong taong ito. Basta po pagka halimbawa po dumating sa inyo yung taong yan na magsasabi sa inyo, huwag ka na magpa-subscribe, ako rin bahala sa iyo, akin na yung pangalan mo, bigyan mo lang ako ng 1,000, ipapasali kita doon sa raffle draw ni Mr. Birana kasi malakas ako. Tagain nyo na po o di kaya murahin nyo na or ipahuli nyo po sa pulis. Ganun lang po kung hindi nyo kayang tagain. Kasi kung dito lang yan at harap-harapan halimbawa nandiyan may magturo lang, tatagain ko talaga. Kasi yun po, ito po mga ganitong klaseng taon dapat pinapatay agad. Kasi yan po ang tandaan nyo. Huwag na huwag po kayong magpapaloko. At dahil nga, ang diskarte daw po niya, sa una, ganito daw po ang birada niya niyan. Ang sasabihin, grabe pala yung ipaparapol ni Mr. Birana, no? Mag-uumpisa raw sa 500,000, kalahating milyon. Tapos hanggang doon sa 3.6 million. Ang laki pala. Ganyan daw po yung diskarte niya. Tapos, magtatanong daw sa iyo, ikaw ba ay sumali ka na dyan o nakapagpa-subscribe ka na ba dyan sa hinihing subscriber? Pagka sinabi mo raw na hindi pa kasi hindi ko alam or wala akong makuhang subscriber, doon napapasok ang sasabihin niya, sige, huwag ka mag-alala, akong bahala dyan. Bigyan mo lang ako ng 1,000, maisasali ka na doon sa raffle draw na kung saan ay mananalo ka ng kalahating milyon. Yun daw po ang birada nitong taong ito.
Kaya wag na wag po kayo maniwala dahil wala po yan dito sa akin. Hindi ko po papayagan yung mga ganyang klaseng tao. At hindi po, ang lagi niyo pong tandaan, ako po ang namimigay dito at kahit kailan, hindi po ako humingi. Hindi po ba't kaya nga po ang sinasabi ko lagi sa inyo, ugaliin po ninyong tapusin lahat yung mga videos ko para po may idea kayo. Di po ba? Kasi nga para malaman sana ninyo na may mga nagdo-donate dati sa akin doon sa Facebook live ko, mga politiko pa nga yan, pinadala na mismo doon sa akin pero pinasauli ko. Ibig sabihin, hindi po ako tumatanggap ng kahit na anong donation dito para lang gagawin kong parapol. Hindi po. Kasi sinimulan ko po itong programa ito, ibig sabihin kaya ko. Kaya kong mamigay kung ano man yung sinabi kong amount ng aking pagbibigyan. Ganun naman po yun at yun po ang tandaan nyo. Baka na naman dahil sa naawa lang ako kasi tanggapin mo natin ang katotohanan, marami pa rin po talagang tanga. Pero sana huwag kayong mabudol dito mga taong ganito. Doon po ako naaawa dahil yung sa baka po madala doon sa magandang salita nitong scammer na ito, yung mga tanga ay madala, kawawa po kayo. 1,000 din po yun kung sa kahit hindi nyo paandarin ang utak mo at magtatanga-tangahan kayo, ay wala po yan. Kaya po ganun ako magsalita, yung mga ganun sinasabi kong tanga. Kasi nga po diretsahan na po ito. Para makan kayo, para magising yung mga tanga. Kasi marami po talagang tanga. Oh. Kagaya po yan, paulit-ulit, sinabi ko na nga po dyan, yung nilagay ko na po dito dyan, in-insert ko na nga po dito, yung Facebook account, Tariq Hasan Mirza. Pero nagpapadala doon sa John Birana, at saka tumatawag pa doon sa John Birana, i-reject lang po kayo dyan kasi hindi naman po ako mismo ang humahawak niyan. Wala po akong oras sa cellphone. Ang oras ko lang po yung itong ganito. Pero pag tapos niyan, iba na po ang hawak niya, yung tagabasa ko na po. Kaya kung tatawag kayo, hindi ko na po malaman yun, i-reject lang po kayo niyan. Kasi unang-una, wala naman kayong dapat sabihin, wala naman kayong dapat pag-usapan kasi hindi rin naman ako talaga yun. Tagabasa ko lang yun, yung makakasagot ng telepono. Pagdating po doon sa Facebook, kalimutan niyo po yung John Birana na Facebook. Hindi po yon. Kaya nga po nagbigay tayo. Ito po yan, nandyan Tariq Hasan Mirza. Ayan po. Tapos, yun naman pong sample. Yung sample ng subscriber, ayan po, ilalagay ko rin po. Ito, nandito. Ayan po, yan. Yan po yung sample. Aywan ko lang kung maliligaw pa kayo. Ngayon, kapag mayroon pa dyan, na hindi pa rin makasunod dito, nung isang vlog ko pa yung sinabi ko dyan yung Tariq Hasan Mirza, ngayon ilalagay ko naman ito yung sample ng pagpapasubscribe para wala nang maraming usapan. Hindi ko po masasagot yung inyong mga tawag dahil hindi kasi kayo nakikinig eh. Hindi kasi kayo nanonood. Hindi kasi nyo tinatapos. Kaya wala kayong alam, bibiradaan lang kayo natatawag. Ay di, i-reject lang yan nung tagasagot ko, yung tagahawak ng cellphone ko. Di po ba? Doon po kayo mag-send ng pinasubscribe ninyo sa Tariq Hasan Mirza. Ayan po, nandyan sa screen. Aywan ko lang kung maliligaw pa kayo nito. Ay nakakakon lang kasi unang-una, yung pong hindi ko kasi talaga alam kung ito ba ay mga desididong sumali sa parapol natin or ito ay mga trolls ito, hindi ko alam. Pero kaya nga po huwag kayong magtatampo sa akin kung nagsasalita ako rito ng tanga. Kasi nga po, kung ito ay talagang tanga, ay talagang tanga nga. Pero kung ito ay nag-trolls lang, ay wala pong problema kasi binablock lang din po yan. So, yun po ang yun po ang katotohanan dyan.
mag-troll sila. Black lang naman ang black lang yan eh. Wala pong problema eh. Pero yung talagang tanga talaga, nakakaawa po talaga. So hindi na siguro kayo maligaw dahil ito yung sample ito yung sample. At nandyan din yung Tariq Hassan Mirza. Doon kayo friend request muna kayo para sa ganon ay makapunta kayo sa Messenger. Di ba kapag hindi kayo na-accept or hindi kayo na-confirm, di ba pag nag-friend request kayo, dapat i-confirm muna rito. Kasi pagka hindi kayo nag-confirm tapos nag-message agad kayo, nandun po yan sa spam. Yun ang hindi ko kaya nga sabi ko nga, kung hindi nyo na rin lang po alam, huwag na po kayo sumali kasi nakakapag-init lang kayo ng ulo. Sa totoo lang po. Pero ganun po man, ay matyaga pa rin na nagtuturo yung yung taga-sagot ko, yung taga-hawak na cellphone na yun na taga-basa ng inyong mga message. At sinabi ko rin hanggat kaya mong pagpasensyahan mo. Kasi malay natin kung talagang tanga lang talaga. Adi kawawa naman, sabi yung ganyan, ay kahit pa paano, malay natin. Kung kahit pa paano ay dahil sa katangahan niya ay swertihin naman siya, di ba? Ganun po. Pero inuulit ko lang po hindi po ako nag-order ng maniningil ng 1,000 para lang isali po ang inyong pangalan. Ang sinasabi ko po rito na maliwanag, magpa-subscribe po kayo. At titingnan po natin, depende po yan doon sa inyong pinasubscribe. Depende po yan kung gaano kayo kasipag magpa-subscribe. At doon po yan, pag malapit na po tayong mag-raffle, ay babasahin ko, kagaya nung nakaraan, binasa ko, di ba, yung mga pangalan ninyo na nandun na ngayon sa Tariq Hassan Mirza na Messenger. Yun po yung i-review. At pagkapasok na po kayo, masasali na po yung inyong pangalan na ilalagay po doon sa ating garapon na yun po yung ating bubunutin. Yun po. Pero doon sa mga magsasabi na kahit na hindi ka na mag-subscribe, ako nang bahala sa iyo, magbayad ka lang sa akin ng 1,000, ako nang bahalang singit ko na lang pangalan mo. Hindi po totoo yun. Kaya sinasabi ko, pag mayroong ganong tao, tagain nyo na. Kasi dapat yan talaga pinapatay na yung mga ganyang tao. Kagaya nito, congressman na ito. Na inatake, na dinala sa ospital. Di natin alam, baka nga siguro patay na ngayon. Condolence. Palakpakan. Ayan. So, yan lang po. At pag kami namatay ng mga kongresista na mga kawatan, palakpakan! Ganun lang. Di ba? Lagi natin palakpakan once na may namamatay na mga politiko, mga kawatan, palakpakan natin ng palakpakan para sa ganun ay pabaon natin sa kanila. Ito, hindi na kasi karespeto itong mga animal na ito eh. Hindi na dapat nire-respeto itong mga hayop na ito. Dahil ito yung mga talagang nagpapahirap lalo dito sa ating mga kababayan na talaga namang hirap na sa buhay. Lalo pa nilang pinapahirapan. Ayan, palakpakan natin. Yan po, at tuloy-tuloy lang po yung ating pagpapasubscribe. Basta ito po ay wala sa pilitan. Nasa sa inyo lang po yan kung gusto nyo makipag-participate o di kaya sumali o mag-contribute. Nasa sa inyo po yan. Wala po sa pilitan ito. At wala pong pwersahan o ano paman at wala rin pong pangako dito. Wala po akong pinapangakuan dito. Kung meron man po kayo nakita na pinadalhan ko ng GCash, yun po ay natuwa lang ako. Pero hindi po yun parte ng ating laro. Dahil ang sinasabi ko po rito na mag-uumpisa po tayo ng parapol kapag ito na-reach na natin yung 100K subscriber natin. Pero ang magiging kapalit naman yan, kalahating milyon naman na premyo na ipaparapol natin.
Hindi lang po yan. Pagkatapos po niyan, kalahating milyon, 1 milyon, 1.5 milyon, 2 milyon, at saka yung po nagkakalaga ng 3.6 milyon na kamote. Ayan po yan. So, tapos may mayroong mag-i-scam sa inyo na magbabayad kayo para lang masali yung pangalan ninyo. Hindi po totoo yun. Hindi po. Dito po ang kailangan ko, yung makita ko na nagsikap kayo. Nakita ko na nagtrabaho kayo. Nakita ko na talagang nakipag-participate kayo para marating natin yung 100,000 subscriber. Yun po ang kailangan ko. Hindi po kailangan ay ang mga kung ano-anong mga pangako dyan. Kaya po pala nagtatanong yung isang tanga nung isang kahapon, nagtatanong kung magkano raw ibabayad sa per subscriber. O, kaya pala, kasi nga tanga. Di ba? Kaya yun po yung mga binablock na po yan. Ngayon, may mga tatanong at mayroon talagang tumawag sa akin na gano'n, na nagpapabayad daw ng 1,000 para lang masali daw yung pangalan kahit di raw nakapag-subscribe. Hindi po totoo yun. Ang lagi niyo pong tandaan, kahit kailan po, sa lahat po ng pagkakataon at mayroon pong gumamit ng pangalan ko na kung ano-ano, alinman ano mang diskarte ang gagawin niya, pakatandaan po ninyo, kailanman ay hindi ko sinabi rito or humingi ako ng pira sa inyo. Ako po ang namimigay ng premyo dito. Hindi po kayo ang mamimigay. Maging yung mga super chat na yan. Kung inyo pong nasusubaybayan, sinasabi ko po yung nagpapadala na yan, huwag na niyang ulitin. Bagkus, ipunin niya, padala niya sa mga kamag-anak niya. Yan po yan. Yan po ang pakatandaan ninyo. Baka kasi mamaya may tatawag sa akin dito, sisingilin nila ako dahil nagbayad sila ng 1,000. Wala pong ganun. Hindi ko po kailangan sa buong buhay ko ang pera. Kaya nga po namimigay na lang ako. Ito pa ang ingatan ninyo. Lalo na kayong mga OFW. Minsan may dumaan na hero dito sa atin. Namigay ng bigas. Hanggang sa nakulong. Ngayon bumabalik. Ngayon kung ano-ano mga pinamimigay. Pero tandaan po ninyo. Dito po wala akong sasabihin dito kung ano. Pero nandyan po ang mga ebidensya. Kayo na po ang magdiskubre. Scammer po yan. Lalo na dito sa mga OFW. Kaya kayong mga OFW, huwag basta-basta na kapag kami nakikita kayong namimigay kuno, ay magko-contribute din kayo at ipapadaan nyo sa kanila. Kung gusto nyo pong tumulong sa kapwa natin, idiretso nyo na pong ibigay doon sa talagang nangangailangan. Hindi nyo na po kailangan na ipadaan doon sa isang tao para siya ang mamigay or siya ang magpatayo ng bahay o siya ang mamigay ng bigas. Huwag po. Idiretso nyo na pong bigay. Napakarami po nating mga naghihirap na kababayan. Ay kung talagang gusto nyo mamigay, tumawag kayo ng isang kamag-anak ninyo. Sino ba yung mga walang masahin dyan? Sino ba yung mga walang makain dyan? Itong kapitbahay natin si Juan, kahapon pa walang makain to. Yun ang padalhan nyo. At least, kapitbahay pa ninyo. Di ba? Yun po siya. Pero yung idadaan nyo, dito sa isang tao at baala siyang mamigay ng kung ano-ano sa mga tao, huwag nyo na ipadaan yan. Scammer yan. Kagaya itong si Bagong Lipunan, yung nandyan sa Canada. At
Ito po, atensyon po sa lahat ng mga OFW ha. Kunwari, mayroon siyang project kuno. Tapos, hikayatin ka mag-invest doon sa kanyang project. Wag na wag po kayong padadala sa mga ganon. Unang-una, ang pakatandaan po ninyo, yung pira na yan, kung inyong itinago yan, sigurado po kayo na nandyan sa inyo. Pero i-invest nyo rito sa hindi nyo namang kilala, diyan nyo na nakikita sa kanyang vlog, sa kanyang pagsasalita nyo na nakikita mag-i-invest kayo, masasabi ko sa inyo, talagang mga tanga kayo. Ang hirap-hirap ng magtrabaho sa ibang bansa. Ang hirap ng kalagayan ng OFW. Tapos magpapa-scam lang kayo sa mga ganyan. Ang dami na pong na-scam eh. Hindi po ba? Pambihira naman kayo. Grabe. Tapos ngayon, pagka na-scam kayo ganyan, pupunta-punta kayo kay Tulfo. Pupunta kayo kay Tulfo. Sa totoo lang, kung alam ni Tulfo na hindi magbabiral yung paglapit nyo, hindi kayo aasikasuhin yan. Kung iniisip nyo magbabiral yun, papatusin ka. Pero kung hindi magbabiral, bahala ka sa buhay mo. Hindi yan. Kaya, may matino ba ba ngayong tao? Wala nang matino. Maging ako, huwag kayong magtitiwala sa akin. Hindi rin ako matino. Kaya nga, sinasali ko yung sarili ko dahil sa nakikita ko wala nang matino dito sa Pilipinas na ito, lalo na itong mga politikong ito. Kano yan lahat mga demonyo na yan? Ang pagkakaiba lang namin, dito sa mga scammer na ito, ang pagkakaiba lang namin, kahit na isinali ko yung sarili ko na hindi rin ako matino at huwag kayong magtitiwala, kasi ang pagkakaiba namin, yung kahit na sintabos, wala akong hinihingi sa inyo. Hindi kagaya nitong mga iba na dyan, na humihingi, magpapasaring pa. Magpapasaring pa na, luma nitong laptop ko. Tapos pagka pinadalhan ng super chat, ay, si Madam, naku, ang bait-bait naman ni Madam, pinadalhan ako ng $5. Putang ina, ito namang nagpadala, lumaki naman yung tainga, nagpadala uli. Tapos sinabihan uli ng ay, talagang ang bait-bait ni Madam. Grabe, ang yaman na yaman siguro ni Madam. Ay, nagpadala uli. Di tanga. Hindi niya alam, inuuto lang siya. Yun po ang ibig ko sabihin. Yun po ang pagkakaiba namin. Dahil po dito, kahit kailan, yun po nagpapadala sa akin ganyan, antimano, sinasabihan ko na huwag na niyang uulitin. Tingnan yung pagkakaiba. Meron na ba akong pinasalamatan dito na, ay salamat po ha, kasi para may pangbili ako ng kwan. May pangbili ako ng droga. Di ba? Hindi nyo alam, lalo na itong mga vlogger ni Bangag na ito, maraming addict dyan. Tapos padadalhan nyo. Yun ang hindi nyo nakikita sa akin eh. Ang sinasabi ko po, obserbahan ninyo at isipin mabuti at timbangin mabuti kung sino yung totoong tao. Pero sinabi ko na kanina sa inyo, maging sa akin huwag kayo magtitiwala. Dahil walang na matino ngayon na tao. Yung inaasahan natin mga matitinong tao, lalo dyan sa Kongreso at sa Senado, nasaan? Demonyo! Meron pa bang matino sa kanila? Alin sa kanila? Wala. Lahat yan mga kawatan na. Tingnan nyo. At tingnan nyo yung pinarinig ko sa inyo. Cadillac. Yung sasakyan. Cadillac.
na bulletproof na nagkakahalaga ng 18 million. Samantalang nung hindi pa congressman yan at nagpapastor-pastor pa lang yan, ha? Ang sinasakyan yan, tricycad. Tricycad. Diyan sa Manila. Ang kinakain niyan, pagpag. Alam niyo yung pagpag? Yung mga kinukuhang mga basura dyan sa mga Jollibee, mga McDonald na yan, na mga tira-tira na mga customer na ibinabasura niya, pagka ibinasura na yan ng Jollibee or anumang food chain dyan, yan yung hahalong kayin, kukunin yung may laman-laman pa, huhugasan, tapos aadubuhin ulit. Yan ang nilalamon yan. Ngayon nakakadilak. Naka 1.5 na million pesos na Rolex. Hindi lang isa. Marami. May 1.1, may 1.4. Sinturon, 18,000. Sinturon lang yun. See? Isa rin yung si mukhang daga na hikain na congresswoman. Tingnan nyo. Dati yan, nung unang maging congresswoman yan, makikita nyo dyan sa hearing sa Kongreso. Tama, naka-Pilipinyana. Pero yung pinagpatahi niya ng Pilipinyana, yun yung mga kortina nilang pinaglumaan. Kaya tuloy, yung mga Pilipinyana yun, balikan nyo, parang kortina. Hindi parang kortina. Kortina talaga yun na ipinatahi niya. Pero ngayon, yayamanin na ngayon yung mga Pilipinyana niya. Yun yung mga OC. Dati kortina. Tingnan mo, palakpakan. Grabe. Ganyan yan. Pero yung iba dyan, grabe talaga. Ang dami. Imaginin mo, mag-imbestiga sa loto, galit na galit doon sa loto, sa general manager, na doon sa mga kung ano-ano mga pinanalo ni general manager. Ngayong araw na ito, galit na galit, kinabukasan, humina ang busis. Yung pala, binayaran ng 1 bilyon. See? Sinalaksakan pala mukha ang bunganga ng 1 bilyon. Yung isa rin dyan kasama niya, sinalaksakan ng 600 million. Saan papupulutin itong ating bansa? Kung lahat ng mga nandiyan sa mga gobyerno ay mga kawatan. Wala na. Wala na talaga ititira sa inyo mga kababayan. Kaya, ewan ko kung ano pa. Kaya siguro mag-concentrate na lang tayo dito sa ating ating gagawin at kahit pa paano ay makatulong ako sa inyo sa pamamagitan ng ganun. Kasi hindi ko naman po kayo maisa-isa nabigyan, kundi dadaanin po natin sa raffle. Pero yun po ang gusto kong masiguro, na yung mananalo sa raffle draw natin ay talagang mababago ang buhay, kagaya ng mga nauna na nabago na natin ang buhay. So, lahat po naman po ng mga nanalo dati, yung sa Facebook ko pa dati, lahat po ang gaganda na ng buhay, na samantalang nagtitinda sa palengke, nagtitinda ng kakanin, o ngayon may sarili ng grocery. Basta ang sinasabi ko po rito, tandaan po natin, tiwala lang po at pananampalataya sa ating Panginoon, hindi po malayo na ibigay niya ang kaalawanan sa inyong buhay. Ganun lang po. Sa pamamagitan po ng puhunan na nanggaling po dito sa ating programa. At salamat po doon sa mga nagsisikap na magpa-subscribe. Salamat po sa mga talagang nakakonsentrate na magpa-subscribe. Ganun na rin po doon sa mga tinatamad na magpa-subscribe. Salamat na rin po kasi kung meron kayong 2-3, salamat na rin po. Dahil kasi pagbibigay na rin po ng effort yon at time na magpa-subscribe. Maraming salamat po. At doon po sa sinasabi ko, tinuturo ko po, yung inyo pong pinapasubscribe,
ay magpa-subscribe din po sila doon sa mga kaibigan nila, mag-anak nila, at direkta na po sila na mag-send ng kanilang pinasubscribe dito po sa Tariq Hassan Mirza Messenger na yan. Yan po yan. Para sa ganon, ay mayroon din po silang tsansa na manalo nung una nating irarapol na kalahating milyon. Yan naman po. So, kan lang po tayo. Ibigay po rin natin sa kapwa natin yung pagkakataon. Ngayon, kasi ang sinasabi ko po rito, lahat kayo ay pwedeng manalo. Dahil tuloy-tuloy na po itong gagawin natin. Pagkatapos po natin ng 500, 1 million, 1.5, 2 million, 3.6, tuloy lang po, babalik ulit tayo. Pagkatapos po natin ng 3.6 million, babalik po tayo sa 500,000, tuloy-tuloy na po yan. Kasi wala naman po kayo maasahan dito sa gobyerno nito. Kaya ang pwede lang natin asahan ngayon, yung kahit pa paano, ay marami sa inyo ang sisiguraduhin ko, mababago ang buhay. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre bago po ako tapos ay muli po itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po na may mga sakit na mga subscriber ko. Tanggalin na po ng ating Panginoon ang mga sakit na nagpapahirap sa inyong katawan. Ganun din po sa may mga problema sa buhay, tanggalin na po ng ating Panginoon sa ngalan po ng ating mananako na si Kristo Jesus. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.